Welcome back sa ating channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong pamilya habang nakikinig ng ating kwento. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating video. Sa isang lumang gusali sa Maynila, may isang kumpanyang matagal nang nag-ooperate pero hindi pa rin maalis ang kwento tungkol sa isang misteryosong pangyayari ilang taon na ang nakakalipas. Sinasabing may isang empleyado roon na hindi na muling nakalabas ng opisina at hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya. Si Greg ay isang matagal ng empleyado sa kumpanya. Kilala siya hindi lang galing sa trabaho kundi pati na rin sa kanyang kayabangan at pagiging mahilig mang-api ng katrabaho. Palagi niyang pinapahiya ang mga baguhan at ipinapakita sa lahat na siya ang pinakamagaling. Kapag may nagkakamali, hindi lang niya ito sinasabi ng mahinahon. Sinasadya niyang ipahiya ang mga ito sa harap ng lahat. Ikaw, Leo, ang hina-hina mo. Kahit simpleng Excel file, hindi mo magawa ng tama? Sigaw niya isang araw sa isang bagong empleyado, si Leo. Siya ay tahimik lamang at hindi lumalaban. Ngunit halatang nahihiya ito at gusto nang lumubog sa kinatatayuan niya. Hindi lang si Leo ang biktima, pati si Maria. Matagal ng empleyado pero mabait at masipag, ay hindi nakaligtas sa pang-api ni Greg. Mabagal ka na nga magtrabaho? Mali-mali pa? Sigaw ni Greg sa kanya isang gabi. Habang halos tapos na ang shift nila. Ngunit hindi niya napansin ang malamig na hangin na dumaan sa likuran niya. Ang ibang empleyado ay napatingin sa paligid. Tila may kakaibang presensyang dumaan. Isang araw, dumaan sa opisina ang isang matandang janitor na bago lang sa kanilang kumpanya. Habang naglilinis, lumapit ito kay Greg at bumulong. Alam mo bang may naninirahan dito sa opisina? Hindi siya nakikita, pero nakikinig siya at hindi siya natutuwa sa mga katulad mo. Natawa lang si Greg. Huwag mo akong tinatakot, tanda. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Ngunit ng gabing iyon, habang siya ay overtime at mag-isang gumagawa ng report sa kanyang cubicle, may narinig siyang mahinang bulong. Huwag kang magmarunong. Bigla siyang napalingon. Walang tao. Tanging liwanag ng kanyang computer monitor ang nagbigay ng ilaw sa paligid. Napailing siya at muling bumalik sa trabaho. Ngunit maya-maya, may naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang batok. At kasabay nito, parang may humaplos sa kanyang balikat. Napatalon siya at napamura. Wala namang aircon dito. Ano yun? Bulong niya sa sarili. Dahil sa sobrang antok, nagpasya siyang umidlip sandali sa kanyang desk. Ngunit sa panaginip niya, nakita niya ang isang madilim na silueta na nakatayo sa dulo ng opisina. Unti-unting lumapit ang anino. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Ngunit may narinig siyang pamilyar na tinig. Hindi mo na dapat ginawa yun. Ang yabang mo.
Napakislot siya sa gulat. Hindi niya malaman kung bakit pamilyar ang tinig na yun. Nang magising siya, may malamig na pawis sa kanyang noo. Agad siyang tumayo para umuwi. Ngunit nang humakbang siya palabas, biglang namatay ang ilaw sa buong opisina. Nagdilim ang paligid. Sa kanyang monitor, may isang kakaibang refleksyon. May isang taong nakatayo sa likuran niya. Humarap siya ng mabilis, ngunit walang tao. Nanginginig na siya sa takot. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at nagmadaling lumabas ng opisina. Kinabukasan, hindi na pumasok si Greg. Hindi na siya nakita pa ng kahit sino sa opisina. May nagsabing nag-resign siya bigla. Pero may ibang nagsasabi na hindi na siya muling nakauwi. Ang natitirang ebidensya lang ng kanyang huling gabing naroon siya ay ang computer monitor niya na naiwan niyang bukas. Sa screen, may nakasulat na mga salitang hindi niya tinype. Ikaw ang sunod. Simula noon, maraming empleyado ang nakakaranas ng hindi maipaliwanag na presensya sa opisina. Bulong sa likuran, bigla ang pagpatay ng ilaw, at malamig na hangin na dumaraan sa gabi. Ang kumpanya ay patuloy pa ring tumatakbo, ngunit isa lang ang hindi nagbabago. Walang sino man ang gustong mag-overtime ng mag-isa. Yan po. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay naibigan ninyo ang ating munting takutan tayong kwento. At paalala po, huwag po kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating channel. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.